nahirapan na ako huminga. Na parang nauubusan ako ng hangin. Nalulunod. Parang gano'n, nananaginip ako ng gano'n. Correct, so, correct. yan, nabanggit mo, tutulog ka sa sakyan. Paano ka nagsimula na natutulog ka sa sakyan? Bali kasi yung before nakatira ako sa pinsan ko. Malaking tulong talaga yung pinsan ko noong time kasi talagang parang sila yung umampon sa akin dito sa Canada para madali ako makapag-adjust. Sila yung nagturo sa akin ng lahat kaya malaking pasalamat ko. Shoutout nga pala kay Clark and Julie sa pinsan ko and sa family niya, kay Geffen yan. Sila yung naging pamilya ko dito. Kaso dumating sa point na kailangan nila mag-move ng ibang apartment na medyo mataas yung rent. Medyo hindi ko kayang sharing na ganong amount. Yeah. Dahil pa ako ng estudyante, sabi ko mukhang hindi ko kakayanin. Kasi isang room lang yung nirerentahan nila. So doon ako sa sala natutulog. Okay lang naman sa akin yun kasi ako lang naman mag-isa. Kasi at least meron ka pa rin. Yeah, as long na meron ka matutulugan, di ba okay naman yun. Kaso yun nga, dumating din sa point na parang hindi ko rin kaya makapag-share na maayos, nahiya na ako sa kanila. Kahit na sabihin mong okay lang sa kanila, sobrang bait nila. Pero ako kasi yung taong parang medyo may konting naman, parang hiya na ayoko makaabala ng ibang tao. Parang papasanin nila ako, parang ganon. And nagkaroon ng chance na parang nagkaroon ako ng sakyan dahil sa kaibigan ko and then hinuhulugan ko. Sabi ko, ba't hindi ko kaya itry na sabi ko, mag-van life. Kasi uso naman dito sa Canada yung mga ganun. So, nung nagsimula ka na tulog sa sakyan, anong taon to? Kailan? I think May 2025. 2025? Yeah, last year. Then yun, nakakuha ka ng sakyan. Then ano yung sumunod na ginawa mo? Bali kasi noong time na yun, nag-decide na ako na umalis doon. Pero hindi ko sinabi sa family or syempre, sa magulang ko, sa mga kapatid ko na nakatira ako sa sakyan. Or even sa social media, wala akong pinopost na nakatira ako sa sakyan. So it means parang 3 months bago ko talaga in-open up. Kung isipin mo, parang medyo nahiya din naman ako noong time na yun na sabihin na nakatira ako sa sakyan. Kasi parang dating, homeless ako, di ba? Oo, kasi yung background mo sa Pilipinas, iba di ba? Parang gano'n, Pag-aral ka, nakapag-negosyo ka, tapos makikita ka nila dito, natutulog ka sa sakyan. Correct, parang gano'n. Medyo may konting din naman. Siyempre, inisip ko muna sabi ko sa sarili ko, anong nakakaya sa ginagawa ko? Sabi ko, hindi naman ako nagdanakaw. Hindi naman ako nakakaperwisyon ng iba. And I think magandang experience to para sa akin. Sino ba naman ang mga tao na kayang gawin ito? Kung kakayanin ko, ibig sabihin, may na-prove ako na kakaiba. Parang ganun. Grabe, nakakatuwa yung scene. Tapos parang iniisip mo lang na gusto mo lang siya gawing experience. Kasi parang din talaga. Medyo sabihin na natin, nagipit din naman ako. Nagipit ka talaga. Kasi talagang kailangan ko ng pera, kumbaga pambayad ng tuition, kumbaga yung mga utang ko na kailangan bayaran. Limited yung oras na nakakapagtrabaho. So, paano ko babayaran yun kung hindi rin ako makapagtrabaho? So, instead na mag-double job ako or mag-overtime or maghanap ako ng mga side hustle, sabi ko, ba't hindi ko na lang bawasan yung expenses ko? Which is pinakamalaki is yung rent. Nag-focus na lang ako sa isang trabaho or tapos mas nakakapagpahinga ako. Pero yung kita ko, parang same lang nung nag-double job ako, parang ganun. Grabe yung mindset mo, no? Pero yun sa 3 months na yun, na hindi mo pa nilalabas sa social media, hindi mo pa talagang pinapakita sa ibang tao na nasa sakyan ka na natulog. Ano yung naisip mo yung time na yun? Medyo mahirap. Talagang parang gusto mo na bang umuwi? May time na ba na iniisip mo yung mga ganung bagay? Kasi that time, parang medyo parang patapos na yung winter. So, na-experience ko na yung winter before. Hindi ko naman iniisip na uuwi ako. Iniisip ko na parang sabi ko, ba't kaya ako napunta sa ganitong situation? Ganon. Kasi minsan makakaramdam ka ng self-pity, yung depression, lalo yung anxiety, sabay-sabay. Mapapaiyak ka na lang. Pero, ikaw lang naman yun. I mean, dun ako nakakapag ng sarili ko. Kumbaga, yun yung moment ko na may sarili akong space. Parang ganon. Doon ka nakapag-isip ng malawak, doon ka nakapag-isip kung ano pa yung next na i-grind mo, next na gagawin mo sa buhay mo. So ito na nga, after nung nilabas mo na yung mga alam na nila, makakilala mo na tulog sa sakyan, kailan ka nag-start mag-vlog? Kasi siyempre, nakikita ko sa video niya,
nagbablog siya, ando siya sa loob ng sakyan na parang proud na proud siya. Iba yung mindset mo talaga, no? Napakatibay mo. Kasi No. parang iniisip mo lang na nagka-camping ka lang, na parang, nag-i-enjoy lang siya, no? Nakikita ko sa mga video niya, parang nag-i-enjoy lang siya sa ginagawa niya. Pero, sa mga nanonood ng video niya, na-realize nila na ang hirap ng buhay niya, kasi ando lang siya sa sakyan, tapos ganun. Ano yung, ba't nag-start ka mag-vlog? Parang ito yung experience na hindi ko rin makakalimutan. Ba't hindi ko pa i-share yung kwento, sabi ko. Anyway, mahilig din naman ako mag-edit ng video. Tapos, kumbaga, ito yung mahilig ako mag-camping. Eh di parang pinagsama ko na lang. And lahat ng mga ginagawa ko minsan, nire-record ko para meron silang idea. Magtatanong sila, ano pa, saan nagko-park, ano yung pwedeng ilagay sa sasakyan, ano yung bawal, mga ganun. Saan pwedeng maligo, mag-washroom, mga ganun, di ba? So, nakakatulong ako magbigay ng information sa kanila. At the same time, sila naman, nagsasuggest sila, uy, ganito, try mo tong ganito para medyo mainit or tapos, o kaya kain ka sa ganito, mas makakatipid ka. Nagkakaroon din ako ng idea. So, sharing yung information na nakakatulong sa both side. Tapos, minsan, makaka-receive ako ng message. Sabi niya, Kuya, paano ba mag-start ng van life? Kasi medyo nahihirapan na rin talaga ako sa expenses ko dito and wala na akong maisip kung paano ako makakamenos. Gusto ko lang malaman kung paano. So, dun pa lang, makakatulong na ako in a way na na-experience ko na eh. So, wag mo nang gawin to or wag ka nang bumili ng ganito kasi wala rin naman, hindi naman siya effective or what, parang ganun. So, nabanggit mo na din na nagtatanong-tanong sila. Pwede mo ba i-share dito yung mga detalye kung paano ka nagsisimula? Like, paggising mo sa umaga, ano yung mga kailangan mo, lalo na pag winter time, ano yung mga needs mo sa van life. Pwede mo ba i-share sa kanila sa mga nanood? Unang-una, syempre yung sasakyan ko kasi, ang goal ko dun is parang stealth mode. Kumbaga kahit saan ko i-park, hindi halatang merong natutulog sa loob. Para hindi masyadong pansinin. Oo nga pala, no? Kasi nahulihin ka ng pulis na pag... Hindi naman nahuliin, pero yun nga lang, pag kasi nakita nilang ano ka, tapos kung nakapark ka dun sa, and then kakatuwin ka nila, magtatanong sila kung bakit dito ka natutulog. Ganun. So medyo magtatanong sila, hindi ka naman nila huliin, hindi naman siya bawal. Hindi siya bawal. Okay, pero yun nga lang, kung nagpark ka sa illegal na, let's say, sa isang commercial place na hindi pwedeng yung overnight, sisitahin ka, matitikitan ka. Parang ganun. Share mo yun. Oo, pero yun nga lang sa akin naman kasi parang for safety purposes, para hindi rin ako parang pagtripan ng ibang tao. Kunwari, may natutulog to, pagtripan nga natin, basagin natin tong ano or what, batuin natin. Medyo May nangyari naman wala naman. Pero naatrasan lang ng truck, pero hindi naman yung sinasadya. So, buti na konti lang damage. So, okay lang. Pero yun nga, stealth mode para medyo safe for safety purposes. Tapos pangalawa, minimalist style ba? Less yung mga gamit sa loob, kumbaga. Para mas malaki Para space medyo mo. may space ka. Kung ano lang yung pinaka-basic na kailangan ko. Kailangan ko lang ng higaan, yung foam. Kailangan ko lang ng mga blanket and yung mga sleeping bags. Kailangan ko lang damit para sa pagpasok tsaka yung mga pantulog. Kailangan ko ng gym bag para pagpunta ko ng gym dahil doon ako nag-washroom and naliligo. Tapos, syempre, mga gadget ko na kailangan. Yun lang, basic lang, syempre. Ano mga gadgets mo? Oh, sorry. Gadget ko kasi kadalasan ngayon. Phone, mga camera, power bank, mga cords. Yan. Yun yung pinaka-basic ko lang na ano. So, ang ginagawa ko yung mga gamit ko na marami nakalagay sa storage. Kasi dun sa storage naman, meron silang indoor parking dun. Nagko-park ako dun ng after work para mag-ayos naman ng gamit para hindi ako malamigan, especially ngayong winter. So, parang may technique din. May proper timing ka din. So, kaso magko-close yun ng alas 10, lalabas na ako ng alas 10, pupunta na ako sa gym, magko-park na ako dun. Mag-workout ako sa gym ng ilang minuto para maligo. And then, Mas naman naliligo. may massage chair doon. Nagre-relax pa ako doon. Minsan 20 minutes ako nakahiga sa massage chair or massage bed. Nakakapag-relax ako. Galing. Nakakapag-workout pa ako kahit ayaw ko talaga mag-workout. Pero dahil nandun ako, kailangan ko mag-treadmill. Workout. Kasi nga, malamig sa labas eh. Ba't ako mag-i-stay sa sakyan ko ng ilang oras? Kung pwede naman ako mag-workout. Pag summer naman, ano yung mga gamit mo? Napakainit naman na nun. Ayan, summer naman, iba rin yung situation. Kung mahirap sa winter, mahirap din sa summer. Summer, hindi ka pwede magstay sa sakyan ng may araw, di ba? Kasi nga, lalo na kahit na day off ko, pag day off ko, pupunta ako sa mall or pupunta ako sa library. Library kasi, pwede kang dalhin yung mga gadget mo doon, i-charge mo lahat, power bank, may wifi pa, may washroom. So parang, doon na yung pinaka-moment ko na parang may sarili akong time parang magkayos ng mga gamit. As explore ko yung ibang mga store, may pupunta ako sa Costco, pupunta ako ng Walmart,
may nakita akong sale, pag alam kong kaya ko siyang ibenta, i-online sale ko siya or pinsan. Benta ka din ng ano. Oo, parang gano'n. Galing mo talaga. Extra income, parang gano'n. Marami na rin ako na online na mga gamit, parang gano'n. Pero wait lang, di ba pag nakasarado lahat ng bentahan sa sakyan, di ka mahirapan huminga? Wala ka bang... Hindi. Actually, hindi ko siya kino-close totally eh. Medyo may konting space. Tapos, nilagyan ko kasi ng ano yun eh. Para mag-snow. Yeah, parang visor siya. Parang ganon. And then, kung umulan man or mag-snow, hindi papasok yung tubig. Ganon. Pero malamig pa rin yun pag gano'n. Ngayong winter, malamig. Napifeel mo talaga yung... No choice ako kasi hindi ko pwedeng i-close yung mas suffocate ako sa loob eh. Kaya ako mamatay sa carbon monoxide. Ako kasi, dahil nga sabi ko nga, di ba pharmacist ako. So, alam ko yung mga cost ng toxicity, mga ganun-ganun. Kaya, kahit pa paano, pinag-aralan ko ano ba yung mga cost nito. Again, kapag inon mo yung sakyan mo, tapos naka-close ka, para nang nag-suicide. Meron din akong gadget sa loob na ino-on siya. Dinedetect niya yung air quality. Kung merong carbon monoxide, carbon dioxide, kung merong plastic na ano sa hangin, ganun. Mag-a-alarm siya kung hindi safe yung hangin. Oh, galing na, no? For safety purposes, parang ganun. Pero habang tumatagal, yung ilong ko mismo parang siya yung nadidetect niya na eh. Kasi ano, naaamoy ko. na. Parang naging sensitive yung ilong ko sa ano ng sakyan. Alam ko na hindi magandang quality. Open ko na yung window sa harapan. Tapos i-ventilate ko na siya. Gaano ka nakatagal yung natulog sa sakyan? Yeah, almost 9 months. 9 months na. Mga 9 months na ngayong Grabe yung ano mo, transition nung from Pilipinas tapos natutulog sa sakyan sa Canada, no? Yeah. So ano yung pinakamahirap na ano nangyari sa loob ng sakyan? Pinakamahirap. Ayun, yung di ba nagkaroon ng snowstorm dito ngayong winter. Tapos yung polar vortex na sinasabi nila, which is, grabe yun, ito na tayong pinakamalamig na winter na na-experience for how many years, sabi nila. Pero ako kasi dahil 2 years pa lang ako dito, second winter ko pa lang to, so hindi ko masabi kung ito na yung pinakamalamig. Pero na-tsempo pa yung time na pinakamalamig nga is minus 30, humabot ng minus 2 weeks 30. ago lang yun di ba? Oo, parang Ano ganun. nangyari sa'yo nun? Ang nangyari, nung natutulog ako, nagising ako ng 2 a.m. tapos tsaka 6 a.m. Dahil biglang parang lumipis yung hangin. Dahil sa sobrang lamig, nahirapan ako huminga. Actually, yung ang labi ko, tingnan mo, dahil nagda-dry, dahil yung pag natutulog ako, yung mukha ko lang naka-expose. Tapos yung bibig ko kasi, yun ang ginagamit kong panghinga. Kasi nga, sa sobrang lamig, pag ilong ko yung ginamit ko sa pag-inhale exhale, nai-irritate yung ilong ko. Masakit sa ilong. Pero ang bibig ko, medyo parang yung moist ba, to tolerate ko yung lamig. Kaso nga, umabot dun sa point na, akala ko na nanaginip or parang nababangungot ako, na parang nauubusan ako ng hangin, nalulunod. Parang gano'n, nananaginip ako ng gano'n. Ngayon pala, sa sobrang lamig, nahirapan na ako huminga. So, gumising ako ng 2 a.m., tapos biglang, na-realize ko, ay, super lamig. Tinignan ko yung temperature. It's minus 27. Sabi ko gano'n. Kasi madaling araw, papalamig palalo. Finorce ko yung lungs ko na mag-expansion ng para makakuha ng oxygen. Parang ganun. And then, nakabalik ulit ako matulog. Nagising na naman ako 6. Same thing. Ayan. Hanggang parang yung katawan ko, na-adapt niya na yung lamig. Ang kagandahan pa nun, sa awa ng Diyos, simula nag-start ang winter, hindi ako nagkasipon or nagkaubo. Nagulat ako, sabi ko parang thankful ako kay Lord kasi nga, ginaid niya ako. Kasi nga, ito yung pinaka-extreme na winter. Pero tapos kung kailan nag-van life pa ako, edi parang yun na yung, parang laking challenge nun, di ba? Imagine mo, Pinoy na sanay sa tropical weather sa Pilipinas, tapos second year mo pa lang sa Canada, para kang nakipagdigma sa lugar na hindi ka familiar. May experience mo yung minus 30. Yung minus 30 na yun, parang talagang magchichill ka na sobrang lamig. Mahapdi yun sa, kung lalabas ka sa sakyan, tapos yung balat mo parang, pati yung tenga, masakit eh. Seconds lang talagang sobrang lamig na. Yung frostbites ang tawag ba na, di ba? At talagang parang sinusunog na malamig ang dating ganun. Pero dahil nga, kumpleto naman ako sa gamit sa sakyan, na-survive ko siya and yun, nakasanayan ko na. Hanggang okay naman na. Yeah. Ngayon na nakapila sa sakyan. Ano ba yung goal ni Kuya Vince? Kasi siyempre hindi naman pagtagal na di ka naman talaga doon talaga titira naman, di ba? Oh, yeah. So nag-a-adjust lang si Kuya Vince kasi di ba sa nangyari sa kanya, so nag-a-adjust lang siya. So ano ba yung goal ni Kuya Vince after, siyempre gusto mo naman din tumira sa apartment, ganun. Ano ba yung target goal mo, yung work mo na gusto or gagawin dito sa Canada? Ngayon, naisip ko, sabi ko parang
ang tanong ko sa sarili ko, kaya ko kaya i-survive yung summer kasi nasanay na ako sa lamig. hindi. Pero kidding aside, syempre yung iniisip ko rin naman na kaya mas pinakamahirap talaga winter, di ba? Pero yun nga lang, kumbaga yung long-term goal na sinasabi na tinatanong mo sa akin. Sabi ko dahil nasanay ako sa ganitong buhay, since hanggat mag-isa ako dito, sabi ko, kung wala naman akong kasama sa bahay na kailangan kong intindihin, but hindi ko na lang ituloy. Tuloy ko na lang to hanggat kaya ko. Mag-van life ako. Pero siguro mag-upgrade na lang ako ng truck. Sasakyan. Ay, Oo. yung malaki na. Yung medyo parang camper van na yung dating. Camper van yun. Na i-customize ko na lang siya. Kasi may experience naman ako sa carpentry, upholstery, konting electrical. Sabi ko, kaya ko naman gawin yun. Sabi ko, ganun. Yun yung next goal ko. Kasi nga, pa rin ako, nag-iinayang pa rin ako kung sakaling magre-rent ako, ilang taon mong babayaran yung rent na hindi naman mapapasayo yung apartment. Kung yung sasakyan or yung truck, after 3 years or kung mabayaran mo na, sayo na. So, in case na gusto ko nang umuwi, gusto ko na mag-quit sa van life, ito na yung pundar ko, yung sakyan. Pwede ko pa rin ibenta. May worth pa rin siya. Galing mo talaga mag-isip. So, yun, natulog ka na sa sakyan, then yung background mo sa Pilipinas. Ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo dati? Siguro, yun nga, wala naman akong pinagsisisihan dun sa past ko. Maraming mga experience, marami akong challenges before. Pero kung hindi dahil dun sa na-experience ko dati, let's say kung kakausapin ko yung dating ako, sasabihin ko sa kanya, salamat sa'yo kasi ikaw yung nagpatatag sa akin. Kung hindi mo na-experience or hindi mo napagtsagaan lahat ng hirap mo dyan, hindi ko rin naman kakayanin dito sa Canada. Kasi kung ano yung na-experience sa Pilipinas bilang ako na Arvin doon, siguro pag pumunta ako dito, baka baliw na ako. Or baka after 1 year, umuwi na ako sa Pilipinas. Hindi ko kaya yung stress. Kasi yung mental health dito, akala ko dati ang kalaban mo dito dahil siguro sa ibang sakit or what, pero ang pinaka-kalaban mo pala is mental health. Kung hindi matatag yung yung loob mo, tsaka yung pag-iisip mo, talagang hindi ka magsusurvive. So yan, promote mo na yung please, supportahan natin si Kuya Vince sa mga vlog niya, sa mga videos niya, like nyo, comment nyo, at lagi natin supportahan si Kuya Vince. Ano ba yung social media mo dyan? So, meron akong TikTok, meron akong Facebook, meron akong YouTube, and Instagram. So, search nyo lang yung Kuyang Vince. Yung Vince ko is V-I-N-Z. So, and then, kung hindi nyo mahal Kuyang Vince, meron siyang Kuyang Vince _Canada. Yan. Yun po yung mga account ko. Makita niyo naman yung long hair ko. Long hair ako doon sa mga picture na yun. So, kung gusto niyo lang naman, kung curious kayo kung paano ba ginagawa yung pag-van life, yan, lalabas ko na yung mga long form video ko sa YouTube. Maglalabas ako ng mga tips kung paano ba gawin yung, or kahit yung mga simple na makakatulong sa inyo para makapag-adjust kung mag-van life kayo. And kung ano talaga yung kwento ng isang OFW sa Pilipinas. Kasi ang iba kasi akala nila porke nasa Canada ka, parang napakadali ng pera, di ba? So, pero makita nyo yung reality dito, kung alam nyo lang yung sitwasyon ng ibang mga Pinoy or ibang OFW, talagang sobrang pinagpapaguran nila yung pera na kinikita nila. Talagang hindi sila natutulog, hindi sila nagpapahinga para meron silang mapadala. So ngayon, kung yung iba kasi syempre mag-take advantage, so tapos hindi nyo pa sila, after nun parang babaliwalayin nyo yung effort nila, kawawa din naman sila. Yeah. So reality lang, kumbaga kung gusto nyo makita yung ganong buhay talaga. Kumbaga it's another side of the world na makikita mo kasi laging makikita nila sa Canada maganda. So ito naman is kumbaga meron yung mga kumbaga yung totoong buhay ng mga OFW. So yan mga boss, so sana lagi natin supportahan si Kuya Vince, follow niyo siya sa mga social media niya. At ito nga, ang buhay ng isang OFW, hindi ito basta-basta. So kung may family kayo, mag-anak kayo na OFW, kamustahin niyo din sila. Lagi nyo silang may message, kamustahin para kung okay pa ba sila dito. Kasi dito, sa ibang bansa, sa pagiging isang OFW, hindi nila pinapakita yung hirap ng buhay. Kaya dito si Kuya Vince ngayon, isang halimbawa,
ang hirap ng isang OFW. Kaya sana supportahan natin siya. Maraming salamat, Kuya Oh, Vince. thank you so much, bro. Thank you Ayan, so salamat sa pag-invite. And syempre, supportan natin yung brother natin sa mga... Thank you. Kasi at least yung napapakita din niya yung kagandahan naman ng Canada. Nakita ko yung mga vlogs niya talagang binibigyan niya ng mga tips and points kung ano yung saan yung mga magandang puntahan, yung mga food na mga reviews na pwede nyong para sulit yung bayad naman pag pumunta kayo sa mga restaurant, di ba? So, supportahan natin tong brother natin talaga. Thank you so much sa pag-invite sa akin. So ito pa nga, maraming salamat nga pala sa sponsor natin. Ay, ganun ba? Bumili ng mga Filipino mga chips sa Pinoy Mini Stop lang. Ito, Oh. maraming mga product doon na galing talaga Pilipinas. So, check nyo lang Nice. yung page nila, Pinoy Mini Stop sa Facebook, Instagram, and TikTok. May gusto ko bang batiin or pasalamatan? Yeah, syempre, family ko sa Pilipinas, sa Tarlac yan, sa Concepcion, Tarlac. So, sa lahat ng family ko, syempre, sa Rapanan family and yung mga kamag-anak namin na tumutulong sa akin din, mga Kembao family yan, malaking tulong talaga kung bakit nandito ako. And, syempre, yung mga brothers ko, actually, may mga brothers ako, yung mga fraternal brothers ko na sa Pilipinas, sa Grand Lodge of the Philippines, yung mga kuyang ko doon. And dito sa Canada, nagpapasalamat din ako kasi maraming mga kuyang dito, yung mga Freemasonry sa Canada and sa Philippines na tumutulong sa akin. Even in US, marami akong mga kaibigan or mga nangungumusta sa akin. Lagi ako minomonitor. Or minsan, from US, pupunta sila ng Canada, imi-meet nila ako, first time ko sila makita. Pero dahil brother ko sila, talagang parang wino-welcome na nila ako or parang talagang ina-assist nila ako. So, thank you so much sa lahat ng mga kuyang and sa mga kaibigan ko. Sa trabaho din, syempre. Oh, Maraming salamat, episode 2. Kuya Vince, thank you. thank you so much, bro. Thank you. Salamat. Salamat guys sa pagkikinig and sana ma-inspire or mag-enjoy kayo and matulungan nyo din yung ibang tao na kailangan. Pwede yung i-share yung video na to para mas marami pa tayong matulungan. God bless.